Tashrib o tashriba, ang tawag nila rito, yung mga sangkap ay parang yung sa mareg laham lamang, ngunit mayroong pagkakaiba sa paraan ng pagluluto. Kapag tashrib o tashriba dito sa bahay ng aking mga amo, lamb meat or laham lamang talaga yung pinapaluto. Pero pwede naman din ito sa karning manok, depende na lang nga yan sa mga amo. Yung laham o karne, kailangan lamang hugasan ng maayos at mabuti, depende na yan sa inyo kung paanong paraan yung natutunan nyo. Patapos kong mahugasan ng mabuti ay papakuluan o lalagain ko ito hanggang sa maluto at lumambot. Binabantayan ko yan bago tuluyang kumulo ay inaalisan ko muna yan itong mga fats or impurities na nagsisilabasan at nagsisilitawan. Kinakailangan kasi yang maalis o matanggal dahil yan yung magdadala ng malansa sa karne kapag hindi yan naalis. Kapag naalis na yung mga bula or impurities ay saka pa lamang ako maglalagay nitong mga whole Arabic spices or baharat adel kung tawagin dito. Ito pa yung magsisilbing pampawala ng lansa habang nilalaga itong laham o karne. Hahayaan ko lamang yan makuluan sa mahinang-mahinang apoy o hanggang sa maluto at lumambot. Ito naman ay dal o tinatawag nila ritong naki. Parang may pagkakahawig din sa lentils pero ito ay mas matigas. Kaya ang ginagawa ko ay pinapakuluan at pinapalambot ko lamang din ito ng hiwalay. Yung laham o karne pala ay hinahayaan ko lamang yan mga 1 oras o higit pa hanggang sa lumambot, saka pa lamang ako maglalagay ng asin. Kapag malambot na ay sasalain ko yung pinakasabaw, aalisin ko na yung mga baharat na sinama ko sa paglaga. Tapos mag-a-add ulit ako ng konting paminta, lemon powder, saka ng tomato paste. Isusunod ko na rito yung mga kamatis na ginayat ko lamang ng medyo malalaki. Papakuluan ko lang din muna para mabilis madurog yung kamatis. Pagkatapos ay ilalagay ko naman itong bamya o okra. Inuuna ko talaga ito. Kasabay na sa okra pala, isinasama ko na rin dito yung mga karne o laham na napalambot na. Hahayaan ko muna yan makuluan kahit mga 5 minuto dahil dito sa aking mga amo, gustong gusto nila yung lutong-luto yung okra. Kapag nakuluan na, saka ko pa lamang isinusunod sa paglagay itong mga patatas at yung napaka-importante ay mga buong sibuyas. Samahan ko rin ng dried black lemon kahit 2 piraso. Yung tashrib nga ay hindi na ginigisa at kinakailangan rito marami yung sabaw. Panghuli ko nang inilalagay itong kuso or zucchini kung mayroon, pati na rin itong naki na napakuluan at napalambot na rin. Sabi ko nga kanina sa saluna at dito sa tashrib yung mga panglahok ay parang pareho lamang din ngunit na iba lamang sa paraan ng pagluluto. Yung marag o saluna nga dito sa aking mga amo, gusto nila konti lamang yung sabaw malapot at saka ginigisa doon yung mga pangrekado or mga aromatics. Dito naman sa tashrib ay hindi na ginigisa, maraming sabaw at kinakailangan nga mga buo yung sibuyas. Luto na naman yung karne mabilis na lamang yan. Pagkalagay ng mga gulay, tikman na lamang ulit yung lasa and then kapag okay na ay pwede nang turn off yung apoy. Isa pang pagkakaiba dito sa bahay ng aking mga amo, yung mareg ay kinakain nila dito kadalasan with rice. Ngunit itong tashrib ay kinakain nila kaparis itong Arabic bread or tinatawag naman nila ritong khubuz Irani. Dapat din bagong gawa or bagong bili pa lamang yung khubuz para hindi matigas at hindi makunat. Ganito naman yung way o paraan ng pagsaserve nitong tashrib kapag kakain na sila. Magsuot muna ng gloves kung masiselan yung mga amo, okay? Yung khubuz o Arabic bread ay kinakailangan yan hati-hatiin o punit-punitin. Itinatanggal ko na dyan yung sa parting gilid, yung makakapal pa yung mga harina or ajina. Dito sa bahay ng aking mga amo, kadalasan pa isa-isa kong kumakain kaya yung ginagawa ko ay sasapat lamang para hindi masayang. Isang Arabic bread lamang yun na khubuz, tapos itong laham, then yung mga gulay ay sasapat lamang sa kain ng isang tao. Tansyado ko na rin. Kailangan din mainit pa yung sabaw kapag ibinubuhos dito sa Arabic bread. Katamtamang dami lamang din yung paglalagay ng sabaw, hindi naman yung sobra-sobra. Tapos sa mga alaga, ito yung parang side dish nila dito, white onions na may lemon. Yan yung gusto nila. At kapag yung tatay at nanay naman ay hindi yan pwedeng mawala ng mga kadra-kadra o mga dahon-dahon na kinakain nila ng raw o hilaw pa.